10 minutes time-lapse ng aking 144 square feet goat house project. 5 months namin ginawa yan. Yes, ganun katagal ko ginawa ang aking goat house project. Pero, ito na ngayon. Mukhang kambingan ha. Is ba? Sabi ko naman sa inyo, at matatapos namin ito. November 2023, sinimulan ang goat house project natin. Nagsimula sa poste yan. Kasi out of our skills pa yung pagtatayo niyan at very crucial. Kailangan eskwalado. Kaya nagpiyo na lang kami. Kayang-kaya naman kasi. Pero sa sahig naman, gumamit kami ng napakaraming kahoy. Inilagay ang frame. So ano naman, ang gagawin namin, ilalagay na namin dito yung mga 2x4 na pagpapatungan ng 2x2 natin na pagpapakuan naman ng patpat. Pagpapako natin dito, lalagyan natin ng konting ukit yung 2x4. So ipapako lang natin ito and then lalagyan natin ng mga 2x2 na paglalagyan ng mga patpat. At syempre, ang mga 2x2. Ito na ang mismo magiging pamakuan ng ating mga patpat na sahig. Sinimulan ang frame ng bubong. Nilagay yung gilid ng mga frame. Ngayon yung ano naman, yung gitna, yung pag ganon, lalagay natin yung 2x4 sa gitna. Ito yung magiging suporta ng gitna natin na bubong. Ngayon naman yung nilalagay namin para makaroon tayo ng pa-triangle na sa ating bubong. Lalagyan natin ng pang-ipit na kahoy, yung kahoy natin sa taas. At yung panggitna para magmukhang triangle. Hindi ko alam ang tawag, pero basta, yun na yun. Struggle, pero kayang-kaya. Ipinako ang mga 2x4. Madami-dami to. Nagsilbid din namin itong scaffolding. Na matapos ito, sinimulan namin ilagay ang mga 2x2 na pamakuan ng yero. Sa daming pagkakataon na andyan ako sa taas, hindi ako nasanay at natuwa sa pag-akyat. Pero kailangan kasing gawin kaya go! Ang mga yero na ang sinunod namin. Namin guhitan para alam namin kung sa papakuan. Lalo na mamaya pag may takip na lahat yan. Kasi baka mamaya sala-sala na yung pinapakuan namin. Nagpako na naman na nagpako. Nagkamali kami dahil sa mali ang overlap ng mga yero. Okay, newbie mistakes. Kita niyo yan? Pangit ang pagkakalapat. Yan. Kasi it turns out, ang ginawa namin kanina, iisang patong na ganito. Yan.
Dahil na-realize namin, mali siya. Tapos kinumpare ko doon sa gumawa ay professional sa farmhouse. Dapat pala ay 2. Pero naitama naman namin. So yung pinagpakuan namin, nilagyan lang namin ng bulkasil yung gitna. Kasi ito namang gilid, kahit wala pa, kasi bago naman butas yun. So yung pinagbulkasilan natin, dito rin tayo bubutas para mas madali na. Nagkaroon pa nga tayo ng mga namamayani. Additional hands will always be appreciated. Nilagyan din ng palopo bilang pagtatapos ng bubong natin. Nang matapos ang bubong, salamat naman at sa baba na ulit ang trabaho. Pero dahil umuuga sa sahig, bumili kami ng concrete post para gawing reinforcement. Sinabay na rin namin ang pagbili ng mga kahoy. Hinati ang mga concrete post . Okay, habang nagpuputol kami doon ni John Paul, si Jayman, siya yung naghuhukay ng ating pagbabaunan dito. Para maging suporta ng sahig ng ating goat house. Inilagay ang una. Pangalawa. At bago inailagay ang pangatlo, nilagyan muna namin ng isang kahoy sa gitna. Ayos! Nang naipako namin, ramdam na ramdam ang pinagkaiba. Hindi na umuuga ang goat house. Oy, tapos na yung 3 poste. Yan. Bago masimulan ang frame ng pader, inayos na namin ang side ng sahig para maayos ang pakuan. Para sa pader, 2 2x4 at 3 horizontal na 2x2 lang yan. Diyan kasi ipapako ang mga patpat na pader. So dito natin sa part na to, ilalagay yung pinto natin. Tapos dito yung hagdan. At itong mga kahoy na to, maganda suporta din ng ating bubong. Isinunod namin ang patpat na sahig. Marami-rami. Itong pagpapatpat talaga ang pinakamatagal sa ginawa. Patpat ng pader naman ang kasunod. Siyempre pa at nilagyan ang 4 na side niyan. Ay talagang tag sa paggawa ng patpat na yan. Kasabay na ginawa ang pinto sa pagtatapos ng patpat na pader. At ganoon din ang hagdan. At para sa final touch naman, nilagyan natin ang windbreaker gamit ang lumang trapal ng asola. Low cost pero it will serve its purpose. Tinapos na rin ang hagdan. At para naman maging maliwalas, nilinis namin ang kapaligiran. Ilalim ng goat house, ang daan, at hinawan natin ang mga damo. Teka, bilangin natin kung nakailang merienda tayo sa kabuuan ng project natin. Ayun, ang dami. Worth it. Sa wakas, after 5 months, may bago ng bahay ang kambing natin. Ano tingin nyo mga Call of Duty sa Goat House project ko? Comment kayo sa baba. Yun lang. Peace.